Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang nasasagap nyo ng person mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin muna natin yung card mo. Four of Pentacles. Pinapakita rito sa card na ito na marami ka nang napasa kamay na tagumpay lalo na pagdating sa career o kaya financial. Maybe dahil sa marami kang responsibilidad, tingin mo may kulang pa. Pero sapat na yung nakamit mo. Itong card ng person mo na 8 of Wands ay pareho kayo. Natugunan na yung mga pangangailangan nyo dahil sa kasipagan, diskarte. At ang dapat i-maintain ng person mo, kung ano yung sinimulan niya, kailangan niyang tapusin. Hindi yung ibibitin lang. Para ma-maintain ng person mo yung image niya. Balikan ko lang yung card mo. Kaya sinasabing nakuha mo na yung sapat, ang dapat mong bigyan ng atensyon yung kalusugan mo. Kasi kahit mag-ipon ka pa ng napakaraming pera, pero mauuwi din sa pagpapa-ospital dahil sa malubhang sakit. Ang i-maintain mo yung healthy na pangangatawan para ma-enjoy mo yung kita na meron ka. Itong mystical card na ito, pinapakita na napaka-responsable nyo ng person mo. Marami pang happy news na darating sa career, sa pag-aaral. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Itong card pinapahiwatig na i-open mo yung puso mo para sa pagmamahal, lalo na sa mga single. Itong next card naman ay tibayan mo yung kalooban mo. At saka may mga bagay o relasyon na nawala sa'yo na hindi talaga para sa iyo. I-appreciate mo yung sarili mo kasi mas marami pang deserve na para sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na mas yakapin mo yung mga bagong darating sa buhay mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Gamitin mo yung energy mo sa happiness at saka sa mas exciting na mangyayari. Itong card mo muna yung alamin natin. Kapag may warning na sinasabi yung mga cards, mas maigi na alam mo para maiwasan mo. Ten of Wands, 7 of Pentacles in reverse, King of Pentacles. Pinapakita ng cards mo na nag-effort ka. Sobra ito talagang kahit yung trabaho mo dinadala mo na sa bahay. Pero mukhang hindi nasusuklian ng patas. May mga decision, sitwasyon na hindi ka satisfied. Pero pinapaalala ng mga cards na mag-slow down ka at maging patient. Kasi ang kapalit ng minamanifest mo ay patuloy na tagumpay. Hindi nasasayang yung effort mo. At ang paalala pa, hindi nakakabuti yung sobra. Kaya bigyan mo rin ng atensyon yung sarili mo. Sa career, sobrang stress ka na, ang dami mong trabaho, pero ma-achieve mo yung goal mo. At saka sa career o negosyo, merong panahon na hindi pabor sa'yo ang kapalaran. Kaya ang advice ng cards ay mag-step back ka muna
Pakiramdaman mo muna yung sitwasyon. At ito yung time na kapag nakita mo na kung ano yung mga importante at hindi na kailangan, dito na papasok yung mga magandang oportunidad at saka sa ano yan, sa career o kaya sa negosyo. At ito rin yung magbibigay sa'yo ng pang long term na magandang kita. Sa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan maging happy ka at saka kailangan ng patience at yung bang magkaroon ng time na malaman mo kung ano ba talaga yung priorities mo sa buhay, lalo na sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, ikaw yung pinaka nag-i-effort sa relasyon nyo ng person mo. Itong card naman ng person mo ang alamin natin, pero ituloy ko lang. At saka maaasahan ka sa pamilya or sa relasyon nyo ng person mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo gusto mong magkaroon ng relasyon. Pero kung ikukumpara mo sa trabaho mo ang relasyon at saka love, mas pinipili mo yung trabaho kasi mas nagbe-benefit ka. Yun yung tingin mo. Kaya mas pinapriority mo yung trabaho mo kaysa sa relasyon. Bukod sa mga friends, mas nagbibigay happiness sa iyo ang trabaho mo. Ten of Pentacles, the Death at the Lovers. Pareho talaga kayo ng person mo, no? Kasi kahit sa cards niya, ipinapakita na meron siyang dapat i-let go. Kasi kung meron siyang sitwasyon na ipipilit sa buhay niya, hindi lang magiging maganda yung resulta nito sa kanya. At saka dito sa cards ng person mo, pareho kayo na focus sa pag-unlad or career. Sa financial, ganun din sa person mo, meron siyang solid na income. At kung meron man pagkakamali ang person mo sa financial, huwag na siya mag-focus dito. At saka may mga oportunidad na dumarating na hindi inaasahan. Kaya mas magandang nagfo-focus sa present. Yung darating na oportunidad ay magugustuhan mo. Yun yung simula para maging solid yung kita mo. Sa mga nasa relationship, solid at saka matatag ang relasyon nyo ng person mo. Magkaroon man kayo ng problema, pareho nyong sinisikap ng person mo na kalimutan yung nakaraan, mas nag-focus sa present at yung pinapatatag yung communication. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, natapos ang relasyon nyo ng person mo. Pero kahit natapusin mo man ito, babalik yung person mo. Nagkakaroon kayo ng pag-uusap na parang kayo ulit, pero hanggang doon lang, usap lang. At mukhang nakasanayan mo to, nakakausap lang siya, na okay yung connection nyo, pero sa person mo, kayo pa din. Ang isa sa ipinapakitang dahilan ay meron kayong anak, kaya yung connection nyo, hindi agad-agad mapuputol. Sa mga single naman, magkakaroon ng pagbabago sa mga decisions mo. At i-welcome mo na yung mga potential person na magkaka-interest sa'yo or ikaw mismo ang magiging interesado sa kanila. Nangyayari na ito or malapit na mangyari na makilala mo yung next na makakarelasyon mo. Kasi yung potential person, malapit lang siya sa iyo. Kumbaga, nakakausap mo, nakikita mo. Maybe katrabaho or schoolmate. At saka, pareho kayong magiging magaan ang loob sa isa't isa. King of Cups, Three of Swords, at Nine of Wands. Ito naman yung patungkol sa relationship niyo ng person mo. Pinapakita dito yung tiwala,
pagiging kalma, at saka yung pagiging mabait sa sitwasyon. Hindi naman masama yung pagiging mabuting tao, pero meron talagang person na mapagsamantala. May posibilidad na naloko ka sa investment, sa financial, o kaya sa love life. Kaya ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na nagsususpecha ka sa ibang tao or sa person mo. Pinoprotektahan mo yung sarili mo para hindi na maulit yung pagkakamali. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, binabalanse mo yung mga kinakain mo, ginagawa, at saka naiisip. Dahil sa may posibilidad na nagpatingin ka sa doktor, meron kang nalaman patungkol sa kalusugan mo, or nararamdaman mo na hindi ka healthy. Kaya mas nag-iingat ka or pinapriority mo yung health mo. Kaya kailangan ng pahinga. Sa bagay, sa mga unang cards pa lang sinabi na kailangan ng pag-iingat. Sa mga single, hinay-hinay sa pagkilala sa potential person. Kasi yung person, meron pa siyang issue sa nakaraan na patuloy niyang nilalabanan. Nakikitaan din niya yung magandang pag-uugali mo, pero hindi pa sa ngayon para magkaroon agad ng relasyon. Sa mga nasa relationship, kahit may problem, nakadalawang cards ka na sinisikap nyo ng person mo na maging stable at matatag ang relasyon. Itong The Temperance ang nagsasabi na magkakaroon ka ulit ng bagong journey na tatahakin sa buhay na ikakatagumpay mo. Kasi natutunan mo na kung ano yung lesson sa nakaraan. Itong Page of Cups naman, kung meron kang desisyon na gustong gawin, as long as hindi ka makakasakit ng kapwa mo, gawin mo ito. At saka ipagpatuloy pa rin yung pagmamalasakit sa kapwa. Itong damon, kapag nasa critical na sitwasyon ka, gamitin mo yung talas ng kutob mo at saka magkaroon ng bagong pananaw sa sitwasyon para sa mas klarong kasagutan.